Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So ngayong araw, another update na naman tayo awat politika ng ating bansa. No? So ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. So meron itong pamagat na Escudero nagsalita na, niyanig ang Senado, sinibak si Robin Padilla, tinanggal na sa pwesto. So yan yung panonorin natin ngayon, man. Bibigyan natin to ng reaction and then tignan natin kung ano yung naka-upload sa video to. And then kayo na lang bahalang humusga kung ano yung mga opinion nyo rin. Ano. So again, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, Pilipinoysi, don't forget to like, comment, share, subscribe. So mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng videong ito, Escudero nagsalita na, niyanig ang Senado, sinibak si Robin Padilla, tinanggal na sa pwesto. Diyos ko dahil. Boss Balita TV, Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe. Start. Kakagulat na balita. Grabe, Senate President Francis Cheese Escudero nagsalita na. Tinanggal na sa Senado si Senator Robin, inalis na sa Senador si Padilla. Ayon sa nakalap nating impormasyon, hindi lang daw si Senator Cheese ang senador, sabi sa Senate ni Senator Robin Padilla. Senador din daw si Senator Robin, bakit daw siya ni Senator Cheese inichapuera? Grabe si Senate President Francis Cheese. Senador din siya. Well, o nga naman, tama naman yun. Parehas naman talaga kayo mga senador dyan. Pero syempre, kung kalibre yung pag-uusapan, di ba, magkaiba kayo. Di ba? Alam niyo naman, may mga senador naman na sobrang functional, merong mga senador na sakto lang, tapos meron ding senador talaga na parang, diba? May mga ano lang talaga, personal, hindi siya personal. Merong mga pinapanigan. Like for example, diba sila, mga pro Duterte. Kaya nga, I think yung Senate natin, na-divide siya into 3 blocks eh. Duterte blocks, tapos Marcos blocks, tapos yung sa gitna, I think yung kakamping or whatsoever. Or I think 4, di ba? So may kanya-kanya kayong hindi mo pwedeng sabihin na parehas na yung senador. Di ba? And of course, may magdi-disagree talaga sa inyo kasi yun nga, divided kayo eh. Escudero nagsalita na. Tinanggal na sa Senado si Senator Robin, inalis na sa Senador si Padilla. Tara panoorin natin. Huwag niyo naman kaming kalimutan. Hindi lamang ang senador dito, hindi lamang si Cheese Escudero. Senador din ako. Ang napakapangit. Umiyak pala siya. So, kung gusto nyo ng equality, this coming impeachment, sana hindi kayo nagbigay ng advance comments about impeachment. 'Di ba? Kung gusto nyo ng pantay na pagtingin, hindi nyo pa nga nakikita yung mga ebidensya sa impeachment, magno-no ako, 'di ba? Sa impeachment ni BP Sara. Anak ng teteng, Tapos gusto nyo, Diyos ko. Naman pakinggan nung puro matnog sursugong kayo dyan, paano naman yung Camarines Norte? Kawawa naman kami. Alam niyo po ba ang airport diyan sa Dait, kapag nailagay niyo yan, makikinabang din po diyan ng Quezon. Makikinabang din po diyan ang malalapit na bayan ng Camarines Sur. At doon po sa lugar namin, wala po diyan problema kahit itanong niyo po sa Kaap. Diyan po sa Naga, humihingi sila 11 billion yata ang hinihingi nila para sa airport nila. Kami 250 million lang. May airport na kami. Busted na kami sa train, busted pa rin sa airport. Ang napakasawing pag-ibig naman ito. Ang dapat po ng dahil. Ngayon po, sa administrasyon po ninyo. About ba to sa budget? So, parang ganun. Okay, so parang nangano pala si Senator Robin. Okay, pakinggan natin yung punto niya pa. Hindi ba yung magagawa ng paraan na masama kami? Ang pinag-aayos po natin ay spar line. Ibig sabihin, may biyahe mula say meron namang 3 billion na study dyan. Ba't isama nyo na kami dyan? Senator, nasa menu po ng Department of Transportation na isama yung study po niyan. Ang ongoing lang study po ngayon ay Manila to Matnog Sorsogon. Pero yung binabanggit po namin, nakalatag na ho ang mga future studies natin. Kasama ho ang spar line papunta ho ng Camarines Norte. Meron na po papuntang Camarines Norte. Wala pa ho. Kasama ho yan sa plano po, pero wala pa ho tayong pondo para sa papunta ng Camarines Norte. Hindi po pwede isingit yan. Isingit nyo kami. Ang lapit lang po no? So, nanghihingi pala siya ng pondo para sa lugar nila daw. Okay. Medyo nakakatawa yun Kilometro lang yun. Camarines Norte. 19 kilometers. Alam niyo po, sir, ganito yan eh. Kung gusto po natin talagang harapin ng peace and order dito sa bansa natin, dapat alam natin kung saan yung mga lugar na talagang may poverty.
at talagang alam natin kung saan namumulaklak yung tinatawag nilang pagtawag sa revolusyon. Kapag ganyan po, na lagi kaming naiiwan, katulad So saan ba? Saan ba may poverty ng mga lugar? Tapos saan ba yung namumulaklak yung revolusyon? Magbigay ka nga. humihingi din kami ng airport sa inyo. Yung airport namin, kanina, bilanggit ng mga kapatid namin senador dito, may Antique, may Bukidnon. Yung Camarines Norte, ang kailangan lang namin, rehabilitation lang. Pangalawang taon na namin lang lumuluhod. Marami po akong nadinig na magandang balita para sa mga tiga Norte. Para naman po sa South, gusto ko lamang pong itanong, ano pong balita sa Philippine National Railway South Long Haul? Kasi matagal na po namin inaantay ito sa Bicol. Alam nyo, lumaki po ako sa train dyan sa Bicol. Nami-miss na po namin kung sana dumating po yung panahon. Ano po bang balita? Magkakaroon na po bang magandang balita sa amin? Okay, Madam Chair, ang PNR South Long Haul ay Calamba to Daraga Albay. Opo. That's phase 1. Ang phase 2 ho ay Daraga Albay, papunta ho ng Matnog Sorsogon. Ang phase 3 ho ay Chaong Quezon, going to Batangas Port. At ang phase 4, Calamba, papunta. Bagong ano ba to? Tingnan ko nga kung nag-update doon sa Senate. Kasi parang, ewan ko. Wait lang, search natin Tuloy na lang natin. Ng sukat. Ang package 5 po niyan ay rolling stock and electromechanicals po. Sa kasalukuyan po ay nakakontrata ang gobyerno sa China Exim Bank. It's about 14 billion para sa project management consultancy. Katulad po ng loan sa JICA at Asian Development Bank, kapag ka ang katulad ng China at ang Japan, Asian Development Bank ang nagpapautang, ang dalawang kondisyones po doon ay number 1, ang consultancy or project supervisor ay Tapos na ba yung yung break nila? Bumalik na ba sila? Kasi sa pagkakalam ko, I think June 2 sisimulan na yung impeachment. Actually, excited na ako eh. Sana nga maganda yung outcome or fair pa. Ihintayin natin yan galing sa kanila. At ang kontraktor din po ng Civil Works, rolling stock, electromechanical ay galing din sa kanila. Sa Calamba to Daraga Albay, ang project management consultancy ay CRDC, China Railway Design Corporation. Ongoing po ang trabaho nila. Opo, Ongoing na consultancy pa lang po yun. Okay po. Yung Civil Works, Yung, maputol ko po kayo, sir. Yung pong sinasabi sa NEP na meron 3 billion na alokasyon para sa proyektong ito, sa consultancy, ano po ba yung ibig sabihin nun? Ano po ba ang saklaw nun? ang saklaw po ng project 3 billion din yun eh. So, higting talaga yung tenga mo dyan. management consultancy number 1 ay gumawa ng terms of reference para doon sa mga procurement katulad ng Civil Works. Pangalawa ho is project management supervision hanggang sa defects liability. Sila po ang bisor ng proyekto at sila din po ang nagre-revise ng design. Nagkasama rin sa trabaho nila ay yung parcellary survey at pagdidisenyo kung saan ang alignment, kung anong klaseng istasyon, ilan ang laki, ilan ang haba, ano ang klaseng height, may embankment, mapapano ang mga bridges. Sila ho ang gumagawa nun, kaya po malaki po yun. Sa international standard, that is acceptable ho. And sometimes, before the Duterte administration, ang project management consultancy of an international contract is about 3 to 5%. In this case, umabot po ng 7%. And that is acceptable also in the international community ho. So meron ho tayong project management consultant. Pero yung Civil Works, nagagawa ng 34 stations ho. Papunta ho ng Bicol. Wala hong pundo na dumating. So may pinirmahan si Secretary Tugade sometime in February of 2022 para sa Civil Works, pero hindi ho na ipadala ng China Exim Bank ang pondo. And therefore, sa panahon ni Secretary Dominguez ng Finance, dito ho ang transportation ay implementing agency lang. The one that applies the loan, negotiates the loan, signs. Ang haba na nun. Naintindihan kaya ni Senador Robin yun. Well, ako rin naman, hindi ko din naman naintindihan. So, sana naintindihan din ng senador yun, magiting na senador. Di ba? Ang lalim eh. The loan is DOF po. Therefore, si Secretary Dominguez at the time, Secretary of Finance, siya ho ang nagsabi sa China Exim Bank, kung hindi ninyo bibigyan ng pondo, considered our loan application withdrawn. Pagkatapos ho ng May 30, walang sagot ang China Exim Bank. Nagsulat ho si Secretary Dominguez sometime in June, middle of June 2022. Wala kayong sagot. Therefore, considered withdrawn. Sa ngayon ho, wala ho tayong loan sa China Exim Bank. So, nakatenga ho ang South Long Haul, ang pinag-aaralan po ng ating kalihim dito. Sir, nakatenga. Bali, wala po itong ngayong kalinawan. Tama ho kayo. Sapagkat meron lang po tayong project management consultancy. Bakit naman ganun? Uy, may tumawag. Sana to? Yung 3 billion ho ay hindi lang po siya tungkol sa part po kasi ng ang trabaho ng gobyerno ay ang right of way pati na ang ISF. Tanong, ano ang direct consultancy? May mga nakatinggang trabaho din ang gobyerno tulad po sa Asian Development Bank, sa JICA. Ang trabaho po ng gobyerno ay right of way, relocation of utilities ho. Pagkatapos ay relocation of ISF, yung mga informal settlers po.
at yung pagbibili ng lupa. Sa ngayon, ang 3 billion po Usapang airport pala to. Well, kung ganyan yung hinihingi ni Robin Padilla, Senator Robin Padilla, maganda din yan, di ba? Kasi para, sa hinaharap din, if ever lang naman, di ba? Makauwi si FPRD dito, doon na lang nila palandingin sa lugar nila. Di ba? ay nakalaan para sa relocation ng ISF. Bakit po meron tayong ganyan? Sapagkat habang wala ka pang pondo galing sa China Exim Bank, ino-operate na po natin papunta ng Bicol. So in other words, long term, medium, immediate, tactical, operational, in medium term, and long term ho, kahit i-terminate ho natin at mapunta sa iba, or kahit existing yung project, kailangan pa ho natin i-relocate yung mga ISF sapagkat under the Marcos administration, pinagana ho natin ang trend, existing PNR alignment from San Pablo to Lucena. Pakinggan natin kung ano yung reaksyon ni Senator Robin Padilla about nung narinig niya yung Marcos administration. Alam naman natin na sa kabilang panig or sa kabilang ipayo to si Senator Robin. Ngayon ho ay binuksan ho natin, lumang alignment pa ho ito, lumang trend pa ho ito, lumang istasyon pa ho ito. Opo. Para nagagamit, halimbawa po, may Sino pong umaabot sa Bicol? Wala pa. may existing operation pero lumang. Si Poco to Naga at binuksan natin last August 2, Naga to Ligao, which means meron na tayong operation ho doon. Tapos yung ating Calamba to San Pablo, operational na ho yan. At yung ating San Pablo to Lucena, naging operational na po yan. In other words, kung ano man ang interest ng gobyerno, whether it's going to be China, Asian Development Bank, or PPP, May study na po kayo, gano'n, nagawa na. Opo. May study na po tayo. Okay po. Meron lang pong follow-up doon. Bakit po naiwan yung Camarines Norte? Medyo parang aping-api kami. Parang lahat po dinaanan eh. Lahat tumaanan eh. Biglang kumanan. Nakakalimutan yung diba? Bakit kaya? Bakit po kaya? Bakit kaya? I think masasagot mo rin naman yan eh. Di ba? Bakit kaya? Kayo ba guys? Nagtatanong kasi si Senator Robin eh. Bakit parang nilaktawan daw siya? Or parang nilaktawan yung lugar nila? Bakit kaya? Kasi for me, in my own opinion lang naman, baka lang talaga, hindi pa sapat sa ngayon. Or parang ano bang natin dyan, Bar? Tsaka bakit atat na atat ba siya na Or baka may mga may mga basihan dapat para makapagpagawa ng airport ang isang lugar, diba? So yun, Camarines yun, diba? Search natin. Camarines. Ako po ay Bicolano din. Opo. Madam Chair. Ano pong nangyari sa Camarines Norte kaya? Kahit noon pa ho, policy ho. Kung idadaan ho sa Camarines Norte, well, ano ang future line? Ang future line, ang future ho, not in this present project ho, dito sa Manila to Daraga ho, yung pinarma ni Secretary Tugade, ay wala po talaga ang dagat. Sir? Sa Meron po kaming runway, rehabilitation lang po ang kailangan po namin. With the indulgence of Senator Padilla. Meron namang Diet Airport. Diba? 4,600 Diet Camarines Norte. Meron naman silang airport doon So ba? Siguro yung sa bulol talaga sa rehabilitation yung inaano niya. Mr. Chair, si PNR General Manager Regino would like to say something. Pero siguro bago kayo po, I defended the budget of the OTR in the past. Nandun naman po sa South Long Hole, Senator Padilla, yung spur line talaga magkakaroon po sa diet, and we will make sure pag natuloy na yung South Long Hole, lalagyan natin. In fact, yung mga PNR lines, yung mga narrow gauge PNR trains, yun yung gagamitin natin for the spur lines. Yung mga bagong train na ginagamit na ngayon. Sige pa, Mr. Regino, pakituloy po. Yes, sir. Actually, sir, magandang hapon po si Jeremy Lee. Di mo rin maintindihan kung yung ng isang senador eh. Like, ewan natin kung parang naano siya kay Robin na parang, ganito lang yan, ganito, ganyan. General Manager ng PNR. Para sa kaalaman po ng publiko, in a span of 1 year po, since the Marcos administration po, we already PNR is already operating an additional 220 kilometers of rail line since August po. Nabuksan po natin ang San Pablo to Lucena at pagkatapos po Naga City to Ligao of Albay. Hinggil po at we were able to do this because we were able to increase the operational train sets of PNR from a low of 7 train sets in September of last year to more than 100% to 15 train sets as of last month. Hinggil po naman dito ho sa at kaya dito ho sa Peña Francia celebration po natin etong September po, mararamdaman na po natin at ng ating mga kababayan sa Bicol ang presence ng PNR. In fact po, with the instructions of our secretary po,
ang mga PWD at saka mga senior citizens, libre po sila ng pasahe dito sa Peña Francia celebration po natin. Hinggil naman po sa Camarines Norte po, ginagawan po namin ng paraan na magkaroon ng spur line, yung sinasabi po ni Senator Ejercito po. Maputol ko po kayo. Kanina sabi ni Senator JB, meron na. Ngayon pa lang gagawan nyo ng paraan. Ano ba talaga? Ito po ginagawa Nata talaga si Senador eh. po, kasi kailangan po muna natin ng feasibility study. Yun po ang ginagawa natin ngayon. Yun ang gagawin natin feasibility study for the spur line to Camarines Norte po. Bearing in mind na modernize ang South Long Hall natin. So ganun hindi natin parang ang nangyari po dito sa Metro Manila, hindi nadaanan ng NSCR ang Nabotas. Ang solusyon natin sa mga taga Nabotas po ay magkaroon po tayo ng spur line na didikit po sa NSCR. Ganun din po sa Camarines Norte, magkakaroon tayo ng spur line na didikit po sa South Long Hall. Kaya hindi maka-cut off ang mga tao dito. At saka ang mga lumang alignment po natin, gagawin po natin itong heritage lines because these are the two tourist alignments po. So hindi tayo masasayang dito. We will still continue to maintain these heritage lines po. Magandang balita po yan. Mga kailan po kaya namin aasahan yan, boss? Minamadali eh. Gustong mag-accelerate yung request niya eh. Pero I think kung nangihingi siya ng ng airport or ng yung daanan ng tren or whatsoever, hindi naman siguro agad-agad ma-realize yan. 'Di ba? Or siguro gusto niya lang talagang ipakita na parang kita mo nilaktawan talaga yung Camarines. Ano ba 'yun dahil ba nagkataon lang na taga doon din si Robin Padilla or pinag-iinitan siya or whatsoever. Ano ba yung mga pinag-iisip nila diyan, 'di ba? Something like that siguro. Or ewan natin, malay natin kung ano yung gustong itumbok dito ni Senator Robin And then, yun, actually, wala naman talaga akong ganong background dyan sa Camarines kung bakit atat na atat siya na paggawa ng airport, Tsaka, hindi rin ako maalam about dyan sa mga airport na yan, kung may dapat bang basihan or dapat ba na, paano ba natin na ang isang lugar is dapat nang lagyan ng airport. Diba? Kasi kung sasabihin lang ni Senator Robin, bakit naman kami nilaktawan? Or baka kinulang sa proposal or baka kulang sa sa tamang request or baka hindi convincing or sadyang wala lang talagang budget or hindi lang napagtuunan. Diba? Nakadepende. So sana i-push niya rin yan para magkatotoo. May na po sa DOTR ang sasagot. Ang in-charge po ng pagpaplano ay ang opisina ng Undersecretary for Planning and Development. At ang commitment po nila ay maisasama sa GOP, maisasama sa FS Fund. Is this year? This year na po, Senator. Sabi ho ng Planning Department ng DOTR, 2024 po kasama na sa FS. Okay. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong So, yun lang naman mga kanoise. Ewan ko kung paano natin to tatalakayin itong ni Senator Robin So, yun, nanghingi siya ng airport, 'di ba? And then I think selos ba yung tamang word or parang kini-question niya yung ay, bakit naman ganun? Bakit naman si Chis Escudero meron tapos ako wala, 'di ba? Yung sa lugar namin wala. So parang bata ba na, bakit siya may laruan ako wala? So, yun, 'di ba? So, ewan ko lang kung or ba. Siguro gusto niya ring or malay natin baka pinangako niya yan nung bago pa siya tumakbo. 'Di ba? Na magka-airport. Or ngayon ko lang din kasi narinig tong sitwasyon na to. So, hindi natin alam kung may pangako ba or baka din yan. Kasi syempre midterm na. 3 years na siya na naging senador, 'di ba? Tapos yun nga, kung may balak siya na tumakbo next election, need niya na meron din siyang mga proyekto or mga batas na nagawa. So kapag ganito, i-rush niya yung airport, possible magagamit niya yan in the future, 'di ba? If ever tatakbo siyang senador ulit or vice president. Kasi kapag ka-president tatakbuhan niya, wala olats talaga yan, 'di ba? Di natin alam kasi syempre number 1 senador siya 'di ba? So malay natin kung sino yung patatakbuhin ng PDP next election. Baka si Bongo president,
Tapos si Robin ang vice or si BP Sara yung president, si Bongo yung yung vice, di natin alam. Diba? So si Senator Robin, di natin alam kung saan siyang ibayo next election. Na alam naman natin, kita niyo naman, pumupunta si Senator Robin doon sa dahig, di ba? Tapos may daladalang standee, di ba? Parang nagpapadagdag ng nagpapapugi points ganon, di ba? Para mas lalo siyang ma-advertise siguro sa taong bayan. Di din natin alam. Kaya na lang di ba halang umusga. Pero about doon sa airport, medyo nakakatawa lang din siyang isipin na parang silo siya sa kay Cheese di ba? Tapos yun nga, parang the way na manghingi siya ng airport, parang nanghingi lang ng 100, nanghingi lang ng 1,000. So well, if ever naman matuloy talaga yan, magkaroon ng airport, of course, pa rin yan, kudos pa rin yan, kasi ang makikinabang naman dyan is yung taong bayan, diba? And then maganda din yan para meron na tayong flight na direct dun sa kanila, diba? So something like that. So yun lang naman. Kaya naman masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, hanggang dito na lang muna. Boss Balita TV, Pilipinoisy. Like, comment, share, subscribe. Pilipinoisy is out.